Tatlong paraan kung paano ka i-testing ng isang lalaki. At mahalaga na dapat alam mo to. Bakit? Kasi in that way, natetesting mo din siya kung seryoso nga siya or hindi. Bago natin pagpatuloy, humingi ako ng favor nyo na pakihit naman po yung likes na button dyan. At napakalaking tulong po para sa akin sa channel na ito. Anyways, bakit ka nga ba tinetest ng isang lalaki? Isang napakalaking dahilan or big reason, in English ko lang, ay para malaman niya kung seseryosohin ka or hindi. Or malaman niya kung easy to get ka or hindi. Or para malaman niya kung high value ka or hindi. Ngayon, ang good news ko dito, itong mga ginagawa niya na testing na ito, natetesting mo din siya kung high value siya or seryoso nga ba siya sa'yo. Kaya wag na natin patagalin pa, simulan natin sa number 1 na way ng isang lalaki para i-testing ka. At ito ay ang sex test. Especially ito nangyayari sa early stage ng relationship nyo. Yung bago pa siya manligaw or naging kayo na pero ilang buwan pa, ilang araw, ilang linggo pa lang na kayo. Napapansin mo na kapag yung lalaki, the flash, I mean, more on physical siya. Papansin mo ba yung kanyang mga daliri? Pasimpleng hawak dito sa likuran mo, dito. Mararamdaman nyo naman kung may kunting pagka-flirtious, flirtingness. Yung mga kamay niya, iba yung hawak niya, yung may pagkadiin. Mararamdaman mo yan, di ba? Kapag ganun yung lalaki, tapos, ang bilis niya na gusto kang mahalikan. Ito ang words, gusto ka nang maikama. Alam mo ba na in that way, tinetesting ka kung madali ka bang makuha na babae or mahirap. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? Magpakain ka ba? Magpahaplos ka ba ng ganun-ganun na lang? Anong mangyayari kapag binigay mo ang perlas ng sinilangan mo? I mean, silangan mo. Anong mangyayari? Ganito yan. Kapag sa early stage pa lang na relationship nyo, binigay mo na agad. Dahil sa, of course, makulit yung kanyang mga daliri at gustong-gusto mo naman. Easy to get ang tingin niya sa'yo. Alam mo, napakaliit yung chance na seryosohin ka. Kasi tinetesting ka lang. Kung nakuha ka na agad, bumababa yung value mo sa kanya. Bakit? Kasi easy ka eh. Iisipin niya na, ganito siguro ito dati. Ganito siguro siya, kadaling nakuha ng mga nauna niyang naging boyfriend. Ang alam niyo siguro, mahal na mahal kayo, kaya ganyan siya kalande, kaya ganyan siya makipag-flirt, kaya ganyan yung mga hawak niya. Iba eh. Kumbaga, ang bilis niya, mas inuuna niya ang physical or yung maikama ka, yung matikman ka, more than sa kilalanin ka personally. Kapag ganun yung lalaki, trust me, hindi siya ganun kaseryoso sa'yo. Kasi kung seryoso yan sa'yo, nagdadalawang isip yan na mahawakan man lang ang kamay mo. Bakit? Kasi nire-respeto ka eh. Trust me, kapag nire-respeto mo yung isang tao, madali lang ba na punta ka sa kanya, mag-ask ng favor, hawakan mo siya. Di ba may pagka-delikadesa ka, nahiya ka, natatakot ka? Ganun na ganun ang lalaki kapag nire-respeto ka. Pero kapag hindi, na ang bilis niyang makapasok, delikado ka kaibigan. Tinetesting ka lang yan or baka katawan lang ang habol niya sa'yo. Ngayon, ang good news is that kapag alam mo na set yung boundaries mo. Kapag nakita niya na may standard ka, in what way? Of course, hindi ka ganun kadaling makuha. No way. We have boundaries. Hindi pa kita masyadong kilala. May boundaries dapat. May limit dapat. Alam mo, kapag ganyan yung nakikita niya, trust me, mas lalo kang ipe-pursue. Bakit? May challenge ka eh. Yun ang gustong-gusto ng mga lalaki at yun yung mga tipo ng babae na seseryosohin nila. Kasi alam nila na hindi ka ganun kadaling makuha at iisipin niya na baka ganito siya noon. Hindi siya madaling makuha, baka wala pang nakatikim sa kanya. Kaya, napakahalaga na meron kang standard, na meron kang boundaries, na hindi ka easy to get. Gets mo? Ayun. So, proceed na tayo sa number 2. Joke lang test. Paano pa yung joke lang test? Napapansin mo ba or meron ka bang maalala na yung seryoso siyang nagsabi ng isang bagay? Pero nung nakita niya or naramdaman niya na na-offend ka, na ayaw mo yung sinabi niya na yan, tapos sasabihin niya na, joke lang, ikaw naman, di ka naman mabiro. Meron ka bang naalala na ganyan? Meron? I am warning you guys, tinetesting ka lang yan. Like for example, yayayain ka ng
motel. Yayayain ka na lumabas kayo, or you know what I mean, yayayain ka sa digmahan, or yayayain ka makipag-inuman. I'm warning you guys, ha? Huwag sumama, makipag-inuman, lalong-lalo na kung hindi mo pa siya masyadong kilala, and wag na kasi, may alak, may balak. Okay? So, tinetesting ka, tara, inom tayo, tara mag-motel tayo. Tapos, tinatansya ka, kapag sa personal, tinitignan ka muna. Tinitignan niya kung paano mo i-take yon, paano yung reaction mo. Kung mapapansin niya na na-offend ka, sasabihin niya na, ikaw naman, joke lang, di ka man lang mabiro. Alam mo, joke, half meant. Half meant? Half meant. Half meant. Tinetesting ka lang yan, kaibigan. Kapag ganun yung lalaki, medyo magdalawang isip ka na. Lagi mo nga tatandaan yung standards mo at yung boundaries mo. Hindi lang naman sa sex, kundi sa mga ibang bagay. Like pera, ano man yun, financially, or meron man siyang sabihin sa'yo na about sa personal mo. Yung bang tinadaan niya sa sarcastic, yung dinadaan niya sa joke lang. Pero trust me, tinetesting ka niyan. Meron siyang ibang intention kung bakit sinasabi niya yun. Hindi naman maaari na sasabihin mo yung isang bagay na wherein ma-offend siya, alam mong ma-offend siya, tapos wala ka palang purpose. Hindi. Dinadaan niya lang sa joke lang. Yun yung isang testing na dapat magiging watchful ka. Magiging thoughtful ka. Lagi mong tatandaan yan. Lagi mong papansinin kasi tinitesting ka niya. And number 3 ay let's see test. Paano ba tong let's see na to? For example, di ba pag sinabi mong let's see, ibig sabihin, merong kang gagawin kung saan itetest mo siya, kung ano yung reaction niya, kung ano ang magiging resulta. Di po ba? Tingnan natin. Ibig sabihin, meron siyang gagawin. So, ano ba to? Ang bawat lalaki, hindi ko naman sinasabing lahat ng lalaki ginagawa itong mga test na to. Pero, mostly, kapag nag-i-invest yan sa'yo, for example, time, efforts, money, ayan, tinitignan niya kung yung level ng binibigay niya na oras or effort sa'yo is kontento ka na doon. Okay ka na doon. Kaya napakalaga na may standard ka kasi kung wala kang standard, mababa yung tingin niya sa'yo. Bakit? Sige, para mas maintindihan niyo. Like for example, nagte-text siya ng umaga, tanghali, at hapon. Titignan niya kung sa'yo ay okay lang yun. Kung pagdating sa'yo, okay lang yun, yun yung palagi niyang ginagawa. So, ayan nga, let's see kung okay lang. Or kapag nagiging sobra-sobra na yun sa'yo, bawasan niya yan. Umaga at gabi na lang ang kanyang pagtitext. Or yung mga efforts niya, yung binibigay niya sa'yo is liliitan niya. Kung mapapansin niya na okay lang sa'yo, okay. Doon ako. Or, may chance na babaan niya pa. Nagigets niya na ako. Ngayon, gawin mo dito kung alam mo yung standard mo, nag-set ka na standard mo, at eto, yung standard ko na ikaliligaya ko. Na-deserve ko naman. Na-deserve ko ng ganitong effort. Na ito yung boundaries ko. Hindi maaaring sumobra siya dito. Kasi kung sumobra siya, dun ka. Hindi maaari yung ganyan. Kapag nakita ng lalaki yon, mas gagalingan niya pa. Mas aangatan niya pa yung effort. Mas dadamihan niya pa yung time na ibibigay niya sa'yo. Nagigets niyo na yung let's see. So, depende kung paano yung reaction mo. Paano mo i-handle yung mga efforts or time or yung investment na binibigay niya. Kung sabihin na natin na 1 to 100 yung scale natin. Kapag nag-invest siya ng 50% at okay lang sa'yo, 50% siya. Hindi na niya dadagdagan. Kasi, bakit mo pa dadagdagan, di ba? Kung kontento na siya dan, di dyan. Nagpapagod pa ako, yun lang naman ang gusto niya. Yun lang naman ang kung saan siya kontento. Lalong-lalo na kung sa early stage ng relationship nyo at tinetesting ka pa. He is not that into you. Okay? Kinikilala ka pa. Depende yan sa'yo. Hindi ko naman sinasabi na mali or masama yung approach mo. Pero, if you know that you deserve better, taasan mo ng konti. Dapat 70% yung investment na binibigay mo. And of course, mag-i-invest ka din sa kanya. Panaganahan din siya. Nagigets yun na ako? Kaya uulitin ko, napakahalaga na meron kang standard na naisip. Okay? So, I hope na medyo bitin kayo. I hope na medyo bitin. Alam ko medyo bitin kayo, pero ayaw ko talaga ng masyadong mahabang video. Kaya, nakakabagot. Let's see na lang kung dadagdagan ko. Tingnan natin. At kung gusto niya pa ng more na test, please comment down below. More pa, kuya. And don't forget to hit that likes button. At pakishare na din kung nagustuhan mo. Thank you so much and ingat po kayo palagi. God bless. Bye.